give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Welcome back mga katiyat sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito magandang picture ito ng markers for treasures. Bago natin tatalakayin, subscribe nyo muna ang channel sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita. At sa aking event followers, shout out mo. Alright, shout out tayo kina Danny Flores, Elvin Famaran, Kawan Heart TV, Chris Awili, kay Franz Di Guzman. Shout out din kay user UH2 Lito Kahade, LJB Misor, Alexander Rubay, kay Aris Albay, Glenn Mario, Rodel Carduna, Obligado, Vic Michael Pagute, Saldi Adangna, Juntox, Robelin Lupez. Shout out kay Desiderio Lamsin, Rico Mausisa, Hyacinth Tugfimia, user JN5, kay Elmer Luzano, Cyril Lujaom, user KS9. Mas maganda siguro mga katiyats, lagyan nyo ng pangalan nyo para magandang basahin. Pwede naman i-edit yan para pangalan nyo palaging ating ma-shoutout. Shoutout kay Brindia Giango, Arcadio Angkon, Robert Caponilas, 0196, kay Dumagan Jaime, Kawan Heart, Sans TV, Dennis Mordino, Gina Baktalan, and lastly kay Jeffer Makiran at kay Witchy Star. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ito yung pinagtataka ng ating katiyats na nagpadala nitong picture na ito tungkol sa itong pinatungan niya na kwadradong bato. Hindi naman ito kahoy. O kasi sinunog yata ito. Merong mga ano diyan, parang mga sinunog na paliliit na kahoy at sinubukan na biyakin. Okay, ang unang kahulugan niyan, kung diyan talaga yan nakaposisyon sa ganyang lalim, sa tingin ko ang lalim niyan ay nasa nandito yung surface hanggang kilikili, so nasa 1.5 meter. So kung ito yung lupa sa ibabaw, nandito yan, at ikaw itong nakatayo, si Katiyats itong nakatayo dyan, so 1 meter mahigit ang lalim nito. So, pwede siya, legit siya na marker underground. Ito yung square. Ngayon dahil sa pantay ito, so ang kahulugan talaga niyan kapag pantay ay sintrong-sintro. Okay, wala siyang direksyon kasi square siya. So ayan, ito yung sintro. So kung sintro ito dito, ito center yan, so patuloy tayo sa baba. Ang kwadradong yan na talagang sinadya naman talaga yan sa pagkurte at hinulog dyan ng naglagay. So man-made talaga yan, wala namang mga bato dyan na kaparihon yan, di ba? So kung ito yan, ibig sabihin yan, siya ay lapida marker. So ang lapida marker, kung tao pa yan, 2 meters under the lapida, dito nakahimlay ang kabaong, which is kabaong means the treasures kung ito'y lapida marker. Okay, pero huwag kayong magkumpiyansa, tapusin nyo sa pagbiyak yan. Baka merong mga kasing liit ng pusporo na mga nakalagay dyan sa loob. Pwedeng ito na yung pinaka treasure box nya. Kung tinatawag na mga quick deposit, ay pwedeng lalagyan yan kaliit na box. Pero kung tingnan natin ang paa ni Katiyats, so ilagay natin ang paa, isa, dalawang paa, so ano na to, 2 feet, halos 3 feet by 3 feet ito ang sukat. So pasok siya sa mga sukat ng treasure box. Ngayon kung ang kapal nito ay nasa 1 foot mahigit, so pasok pa rin siya.
Pasok siya sa size ng mga treasure box. Kaya pwedeng may laman ito. Kaya pinamagatan ko na treasure inside the rock. Kasi pwedeng may laman. Pero yan lamang ay pangalawa. Pangalawa yan sa ating gawin. Ang gawin nyo talaga ay hukayin ang baba nito. So ito yan. Ang baba nito ang hukayin nyo. 2 meters deep under. Pero may nakita ko na ito sila na yatang nagsunog nito. Mga itim yan, uling. Ganon din dito. Sinunog yata nila ito. Ito'y abo. Para mabiyag. Okay, so pwede naman yan na anuhin lang. Series of holes. Barinahin nyo lang. Barinahin nyo ng series. Okay, katulad nito, barinahin nyo dito, pa-straight, yan. Mga 5 butas, and then lagyan nyo ng yung mga chisel nyo or silsil nyo. Mabibiyak yan, mahati yan kapag sunod-sunod yung pagkalagay ng inyong chisel. Ang maganda yung thumbtacks, ganito ang itsura. Yan. Naka-V yung shape, wedge tawag. Wedge and feather, yan. So, barinahin nyo muna, yan, ganyan. And then ipasok yung matulis. At pagdating dito na portion, ito, mabibiyak na yan kasi yan ay letter V. Wedge siya, wedge ang tawag. Parang atsa, parang palakol. Kaya mabibiyak talaga yung bato na yan. Kapag binabarina ng straight, nakalinya ang mga holes katulad nito, sunod-sunod, and then lagyan nyo nitong tinatawag ko na wedge or thumbtacks. Sunod-sunod din ang paglagay. Meron akong vlog nito sa matagal na yun, how to split big rocks gamit ang wedge and feeder. Merong nabibili niyan sa internet. Ganito ang itsura niyan. 2 metal sa gilid niya, tinatawag na feeder. And din sa gitna yung pinaka chisel. Ayan. So wedge and feather ang tawag niyan. I-search nyo lang. Ay merong lalabas diyan sa internet kung saan kayo bibili. Meron yan sa marami sa Manila sa internet. So feather, ganyan, wedge and feather. Yan ang pangbiyak ng mga bato. Kahit anong tigas pa na bato, basta binarina at nilagyan yan, talagang mabibiyak. Okay, meron kaming kasama na magaling dyan, si Demolition Man, si Jack Hammerman. Merong din ganyan siya. Kaya walang bato na hindi niya mabiyak kapag meron kaming ipapabiyak sa kanya. Okay, so una ay ang under talaga ang tirahin nyo dito, katiyets. Dito ito. So ito yung square na marker. Nasa 20% lang na may laman yan. Ang 80% ay dito talaga sa baba, sa under niya. So 80% ito from estimated na distance 2 to 5 meters. Galing dyan sa square box. Ito, meron na kayong makikita dyan na maganda kasi yan ay man-made na bato, sadyang hinugis na square para gawing marker. Okay, ito naman hindi ako sure kung kasama ito dyan. Ang mga ito kapag sunod-sunod yan sa example, ito yung tunnel nyo. Ayan. And then first 2 meters, may makita kayo dito na mga kakaibang hugis na bato. Karamihan yan bilog. Triangle ang nilagay, triangle, bilog,
at saka yung pareho kanina, yung square na lapida. So after nito, itong una, kung bilog man yan, meron yang kasunod after 2 meters na naman, ay meron na naman sila ilalagay dyan. Pwedeng square, katulad ng kanina, and then pagkatapos niyan, meron naman sila ilalagay dito na ibang hugis na bato. Karamihan ng bato na matagpuan sa pinakailalim sa dito na, ay meron dyan ulo ng pagong na putol, ganyan lang, parang ahas lang siya. Meron din dyan matagpuan na puso na bato, hugis shape, shape siya na heart. At meron ding face marker, bato na may mukha. Ito parang mata ito. Ayan, may mga butas siya sa gilid, may mata. So pwedeng ano siya, pwedeng face marker ito. At kapag bilog, wala siyang puntahan kundi ang kanyang baba. So under pa rin yan. Ibig sabihin yan ay under pa rin, going down. So mahalata nyo, malaman nyo kung legit na mga marker yan, kung ang mga bato na yan ay makinis na kinuha sa dagat or kinuha sa baybayin or sa river. Kasi ang mga bato na gumugulong-gulong palagi, thousands of years sa baybayin at sa rivers, kumikinis ang mga bato at nabibilog. Pero kung original yan dyan sa ilalim ng lupa, hindi naman pwedeng gugulong kasi hindi river, di ba? So dapat hindi siya smooth. Ito smooth na to siya, bilog na. So ibig sabihin, galing yan sa dagat o sa river. So pwedeng marker siya. Okay, at ang kahulugan yan, down under pa rin. Ito, hindi tayo tiyak kung number 4 ba talaga ito. Ganyan siya, oh. Pero kung tingnan, parang number 4. Parang nakaganyan. Pwede rin siya, ito pwedeng konektado yan dito, nakaganyan, no? Pero itong dito, parang legit ito, parang man-made. So ito, pwedeng distance ito, itong dalawa. Dahil maliliit, pwedeng 1 meter, 1 meter lang yan. So all in all, 2 meters. Pwedeng puntahan ang harapan ito. Check nyo ang harapan, 2 meters kung anong meron. Test dig lang kayo dyan. Sa harapan niya, lalo na ito, nakaganyan. So ito yung nag-point pababa. Itong dito, parang natural na ito. Itong dalawang bilog lang ang ano, parang sinilisil talaga siya. At ito, parang number 14. Hindi natin matiyak kung 14 o ito, kung kasama ba yan sa disenyo. At parang number 4 din siya. Ganyan. Pero mas malalim tong guhit na parang S. Nakaganyan, putol na dyan. Nakaganyan na siya. So ito pwedeng dito lang yan sa harapan niya. So estimated distance of this dig 2 meters lang. Kasi maliliit. Pero hindi tayo dito sure kung legit man-made siya kasi ang bato ay maraming patterns, di ba? Ayan, no, ito. Marami siyang mga patterns na gawa ng kalikasan. Okay, kaya hindi tayo sure dito. Baka gawa lang ito ng kalikasan. Pero ano pa man yan, try lang natin pag test dig dahil merong maganda dito na sign ito. So 2 meters in front sa kanya, front. Okay, so iba pang sign. Ito, tapos na tayo dito. Hindi naman siguro ito, balikan nga natin. Hindi naman siguro ito bato. I make that kahoy. Kasi kung kahoy yan, tagal na yan nabulok. Diba? Hindi lang tayo sure kung saan ka naman kukuha ng ganyang na kahoy.
ang kapal niya tsaka laki. At kung kahoy yan na hindi nabubulok na matagal na, ay talagang marker siya. Kasi ang Hapon marunong sila mag-treat ng kahoy na hindi nabubulok. Kung nakita nyo yung Yamashita treasure box na gawa sa palutsina, palutsina lang yun pero hindi nabubulok. Kasi meron silang nilalagay na chemical at saka ano yan, yung hinurno, heat treated siya, yung pinainitan sa hornuhan para hindi na nabubulok. Parang ano na siya, parang uling na, iniinit. Meron nga silang ano ngayon sa Japan, klase ng lumber, mga tabla na mahilig kasi sila sa bahay na kahoy, pero heat treated, hindi nasusunog kahit lagyan mo pa ng ano, ng tirahin mo pa ng acetylene torch at ng acetylene torch, kahit i-blow torch mo siya ay hindi masusunog ang mga kahoy nila na mga lumber na gawing bahay. Kasi heat treated, merong technique ang mga Hapon dyan. Okay, so yan lang mga katiyad sa aking analysis tungkol dito. Talagang kakaiba. Meron talagang laman yan kung ganyan. Kung paghukay nyo ay yan na talagang nakita nyo, so ano na yan, 90% na yan na marker talaga yan. Kaya good luck sa inyo at huwag kalimutan humingi ng tulong sa Panginoon na ibigay sa inyo ang mga hinahanap. Walang imposible sa gumagawa ng lahat ng bagay sa mundo. Paalam na, God bless you all at ingat kayong lahat.